Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya. Tara, simba tayo. Rose Sunday. Welcome to Love Line. Fourth Sunday ng Kwaresma. Ayun, ika-apat na linggo ng 40 araw na paghahanda. Ayun. According sa Tagalog readings. Nauna na si Love Lines Junior. OTD for the day. Nakiusa ako kasi nga pink. Rose Sunday daw kaya nag-pink ako. Yan. Rose. Hindi ko alam basta. Malapit sa pink itong suot ko. Kaya ito yung sinuot ko. Diba? Maganda ang sikat ng araw. Ang ganda ni Doggy. Ayun o. May siya. Hindi. Nangangagat-ngagat ng ano ng... Yan, panahon na naman ng mangga. Ang daming bunga ng mangga. Indian mango. Ganda ng langit, oh. Mga e-bike, tricycle, bulaklak. Ganda ng halaman. Namumulaklak na yung mga halaman nila. Ganda, oh. Okay. May harang na, oh. Mas going on. Sino kayang pare? Ayan. Uy! Ang prutas na paborito kong tingalain, oh. Madaming bunga, as in. Nagmedyas ako para hindi ginawin ang pa ako. Ginaginaw kasi yung pa ako, nagiging ano yan, cold feet. Ay, mangga. Kala ko wala ng tao. Kay Father kaya tong motor? Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Version para marinig natin kung bakit yun nalaman ang ating pagdiling ngayon Letara Sunday. No? So, Letara Sunday, no? Katulad ito ng Advent, Gaudete. So, parehas sa English ay magkaiba pala, rejoice and joy. Pero sa Tagalog, parehas maggalak. No? So, magkaiba ng term sa Latin at saka sa English, pero sa Tagalog, parehas na maggalak. No? So, sa kaligtaan ng ating paglalakbay nito ng Kwaresma, isang panahon ng magsisisi, no? At hindi na sakripisyo at paninigay. So, we're going to pause for a moment, no? Inaanyayan tayo na maggalak na dahil nasisilayan na natin yung liwanag ni Kristo ang kanyang pagkabuhay. In our gospel today, no, sinasalaysay ito ngayon yung makapangyarihan ng kwento tungkol doon sa lalaking pinanganak na mula. So, nang makita siya ni Jesus at ng mga alagad, agad-agad silang nagtanong, no? So, sabi pala doon sa unang sakno, no, ng ating Ebanghelyo, Rabay, sino ang nagkasala? Ang tao ito o ang kanyang mga magulang? Kaya ipinanganak siyang bulag. No? So, nang panahon ko iyon kasi, kapag, kapag sana buti na lang yung tayo buhay sa panahon ni Kristo, no? Kapag pangit ka, so makasalanan ang mga magulang. No? So, yun. So, swerte natin ngayon. So, kahit pangit tayo, so, walang ganun kagad na label na makasalanan yung iman from darkness
darkness patungo doon sa liwanag. Sa simula ng kwento natin kanina, hindi nga nakakakita yung bulag na lalaki. Ngunit nang nakatagpo niya si Jesus, ay yung tinitingnan niya nakikilala kung sino nga ba talaga si Jesus. Kasi nung una, nung pinatawag siya, tinanong siya ng para sa iyo, sino ba itong nagkabilang ng mata mo? So, sabi niya, ang taong tinatawag na Jesus. No? Pagkatapos ay inilala niya bilang isang propeta, kaya medyo nagpatik na yung tema ng mga Pariseo dito, di ba? And in the end, no, so kaya pininiwala siya, no? So kaya in the end, no, nung nakasalubong naman niya si Jesus, ay sumampalataya siya agad sa kanya, no? At sumapi no, kay Jesus para sundan siya kung saan man pupunta si Jesus. This is the parallel, also the parallel of what had happened in our gospel last Sunday, di ba? Yung babae Samaritana na kung saan ay nung siya ay nakuhaw, siya ay pinaninom ng tubig na ito na hindi na muli makuhaw, ay yung ginawa niya ay ipinamagita niya sa mga kabayan niya na meron isang Kristo sa piling sumunod niya sila kay Jesus. But sa ganitong mga milagrong na nangyari nito, ang mga Pariseo ay nakakakita na ng pisikal, no? Pero nananatili pa rin silang bulag sa Espiritu. So kaya tumanggi silang harapin at tanggapin, no, ang katotohanan kahit malinaw na nandoon nasa harapan na nila yung milagro na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya ipinapaalala sa atin ng gospel na ito na ang pagkabulag ay hindi lamang doon sa pisikal, no? Kaya minsan ang tunay na pagkabulag ay nasa puso, no? So, kapag tumatangi tayo, makita natin ang presensya at hindi ang katotohanan, no? At hindi, sabi ko nga dati, kapag mga eleksyon, no, na kung saan ay tayo nagugulat-gulagan, tayo ay nagpapatakit doon sa mga binibigay sa atin na mga pera o mga regalo at yung biyaya ng Diyos palamihan. Pangalawa, the meaning of this Letary Sunday, no? This Letary Sunday ay isang sandali lamang, no? Na kung saan ay pag-asa natin sa gitna ng Quaresma, no? Na kung saan, ito naman medyo light, pwede tayo magbulaklak, no? Pero wala pa rin gloria, no? So sa ating liturgia. So sa ating Ebanghelyo, the connection with this, tulad ng lalaking bulag, ay dating bulag na lumipat mula sa kadiliman patungo doon sa liwanag, tayo ay naaliyahan na lumipat na, no? Yung ating sariling spiritual na pagkabulag patungo doon sa malinaw na pananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Yung manindigan tayo katulad ng bulag na ito, na hindi katulad ng kanyang mga magulang na nagbugas kamay, di ba? Ang ginawa ng mga magulang, may sapat na siyang edad, no, bulang, siya na ang tanongin ninyo, no? So, sagot siya sa mga katanungan ninyo. So, pero yung bulang na ito, alam niya, nagtitiwala siya ng mga Pariseo sa kanila, doon sa templo, sa sinagoga, pero nanatili siya doon sa totoo, no? At hindi siya nagpabulag doon kung ano man ang ibibigay sa kanya ng mga handog o regalo ng mga Pariseo. So yun din ang ating paanyaya sa atin. Ang Quaresma ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pag-aayuno natin. By the way, nag-aayuno pa ba kayo? Parang yung sumagot nagpapasitin pa ba kayo? Ang mga senior exempted so exempted sila. Pero pag kaya niyo, 14 years old below, exempted pa, no? Dahil yung mga sustansya na kailangan pa ng mga kabataan ito. So, the rest ay no? Pero yung mga hindi lang patungkol sa pag-aayuno at hindi pagtalikod sa mga ilang bagay na material na bagay. No? Ito ay patungkol sa pagpapahayag, no, kay Kristo na buksan palagi natin ang mga mata natin. No? Ipapahayag upang makita natin, no, yung ating kasalanan. Dahil kapag tayo ay nasa dilim, hindi natin nakikita na nakakagawa na tayo ng kasalanan, nakakasakit na tayo ng damdamin ng ating kapwa, or even in physical words, no?
at hindi upang makita natin yung mga kailangan ng ating kapwa, no? Kapabukas yung mga mata ng ating puso. At hindi kapabukas sa ating mga puso, mata ng ating puso, ay nakakakita tayo na ang Diyos ay palaging kumikilos sa ating buhay. Kaya yung pinakamaliit na grasya ng Diyos na binibigay sa atin ay kitang-kita natin yun. Kaya tayo ay palaging nagpapasalamat tulad ng ito, bulag na ito, na palagyan din siya nagpapasalamat at yung pinaglalaban, pinanindigan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya may mga magkakataon tayo na ang pakiramdam natin ay parang bulag din tayo experience, no? Na minsan, nalilito tayo, minsan ay nanghihina yung loob natin, no? Or minsan, nahihirapan tayo sa pananampalataya natin. Ngunit, a reminder from our gospel today na si Jesus ang liwanag na makapagbabalik ng ating pananampalataya. Yun yung ating pangalawang punto. The third one, yung katapanan ng lalaking pinagaling, no? So, kahanga-hanga yung bahagi ng kwento na yun, no? Katapanan ng lalaking pinagaling, no? Kaya, nung siya ay, nung siya ay sumagot ng katotohanan, no? Ang sabi sa kanya, ikaw itong makasalanan, ikaw pa ang magtuturo sa amin, no? So, sa mukha nito dahil sa mga Pariseo, no? Pero ang sabi pa rin niya, isang bagay ang alam ko. Dati akong pula, ngunit ako ay nakakakita na simple lang ang kanyang testimony, no? Ngunit napakalalim na ito. Hindi ba niya alam ang lahat ng pagpapaliwanag ito in terms of theology, pero alam niya kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay, no? So, pinadilan ang kanyang mga mata. Marahil din ang tawag sa atin, our calling for this point ng ating paggagayak, no, para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Nakilalanin natin kung paano kumikilos sa buhay natin ang ating Panginoon sa Kristo at maging a living testimony tungkol doon sa kanyang liwanag na inilulod niya sa atin araw-araw. Pangapat at panghuli, isang panganyaya na tayo ay laging magalak, no? Kaya yung mga suplada dyan, yung mga susungit dyan, maldita. So, ngayon ay dapat meron tayong aura ng pagiging laging mapagpasalamat ng ating puso. No? Hindi nakakulot palagi yung mga noto natin, yung mga stress kayo, yung mga ganyan. Kaya ito yung dahilan kung bakit natin sinasabi na netari, magala, no? Kahit nasa gitna tayo ng Kwaresma, no? Hindi natin kailangan ipakita, no? Nakatulad ng mga Pariseo, kapag tayo ay nag-aayuno at hindi ay nagsusuot tayo ng sakto, no? Hindi naman, no? Dapat ng gano'n. Dapat naggagalak tayo sapagkat nariyan nga ang ating Panginoong Jesucristo at kung hindi na tayo inilalabas sa kadiliman ng itong ating pagiging makasalanan patungo sa liwanag at pagiging mabuti natin. Kaya tinitikahan tayo this gospel natin na tanungin din natin yung ating sarili. So, ito yung mga katanungan. The first one is, saan ba sa aking buhay na ako ay nananatiling parang bulag ng aking spirito o nagbubulag-bulagan ako sa mga nangyayari o sitwasyon ng aking lipunan? Pangalawa, ano nga ba yung mga katotohanan ang nais ipakita sa akin ng Diyos sa ngayon? At pangatlo, paano binubuksan ni Jesus ang aking mga mata sa panahon ng Kwaresma? Kung pinahihintulutan natin si Kristo na ibugay ng ating mga puso, masasabi rin natin ang tulad ng lalaking pinagaling, no? Ako'y dating pula, ngunit ngayon ako'y nakakakita na. Ako'y dating makasalanan, pero ngayon, nung ako'y sumunod kay Kristo, ay pawang kaputihan at pagkalingan lamang ang ininululod ko. At iyon ang dahilan ng ating kagalakan ngayon. Sapagkat si Kristo, ang liwanag ng mundo, ay patuloy na nagbubukas ng ating mga mata, ng ating puso, at umakakay sa ating tungo doon sa ganap ng buhay ng puno ng liwanag. Magsitayo. Wala talagang kumalak ang isa.
masyadong masarap. Kami dalawa yung Ay, teka lang. Word for the day. Liwanag. Yan. Sundan natin ng liwanag. Si Kristo ang liwanag. Ang bulag, ang pagkakakita ay hindi lamang physical na sa mata, kundi kailangan makakita rin tayo sa pamamagitan ng ating puso. Hindi lang daw yung mukha ang mamata, yung puso natin ang may mata. Idiomatically, tawag na, figuratively, yun. Figuratively. Kagaya ng mga sinabi ng mga Pariseo, bulag. Huwag daw silang, ano tawag nito? Sila ay nakakakita, may mata, may panginingin, pero wala sila sa liwanag. Hindi nila nakikita ang dapat na makita. Ipinakita na kung nakakita na yung bulag, naghimala na at lahat-lahat, ayaw pa rin nilang maniwala na si Kristo, ating Panginoon, ay ang propeta. Ayaw pa rin nilang maniwala na yung Panginoon, Jesus, ay sugo ng Diyos. Kasi sinabi nila yung bulag daw, makasalanan yung nanay at tatay kaya pinanganak siyang bulag. Diba? Sabi ng yan. Ang sinabi ng at lahat-lahat, ayaw pa nilang paniwalaan yung bulag. Kasi gusto nilang ipagpilitan yung gusto nilang marinig. Kaya pa ulit-ulit nilang tinanong yung bulag, pati yung pamilya ng bulag na nakakita. Ganun din tayo. Huwag ka nang magbulag-bulagan sa katotohanan, no? Yun na yung totoo eh. Gusto pa nilang... tumulong ka, huwag kang magbulag-bulagan. Yun ang punto, no? Gumamit ng himala, ayaw pa nilang maniwala sa himala ng Panginoon. Na, ibig sabihin, yung tayo, kahit ipinanganak kang may kapansanan, wala kang kasalanan, walang kasalanan ng magulang. Dahil para daw ipakita yung kapangyarihan at luwalhati ng Diyos. Kaya nangyari na yung bulag na yun ay napakita. Napagaling. Ayun. Napagaling. So, dumating ang ating Panginoon, pinagaling niya. Physically, pinagaling niya yung bulag, nakakita, dahil siya ang liwanag. At siya talaga ang liwanag ng mundo dahil pinaliwanag niya ang lahat-lahat ng dapat na maliwanagan ng mga tao. Sundan natin siya. Sa darating na linggo na yung palaspas. Kaya, so, Sa linggo na, hindi. sa linggo na, Sa Sabado kukuha na ako. Hingi na ako eh. Palm Sunday sa linggo, letare na ngayon. So, magalak dahil malapit na ang kaganapan. Pag-commemorate lang natin. Commemoration lang naman ang Passion and Cross of our Lord Jesus Christ. Kasi, yun nga, lagi nating alalahanin, patatagin na ating pananampalataya, o diba? Okay, so that's all. Sundin natin ang liwanag, na? Huwag na tayong magbulag-bulagan. Pakatotoo ka na sa pananampalataya mo. Yun na yun eh. Wala nang question. Panindigan mo yun. Have faith. God loves you. Okay. Alright, so that's all for now. Have a great day. God bless. Shout out sa aking mga Super Love Stars channel members, subscribers, viewers. Maraming salamat. Magalak tayo palagi. Smile. God loves you. Pag tayo ay nasa liwanag, wala tayo sa dilim, hindi tayo malulungkot sapagkat may araw. May araw. Ayan, araw-araw may pag-asa. And Jesus is the way, the truth, and the life.
and He is the light. God bless us all. God bless. Don't forget, again, God loves you. You're God's beautiful creation. This is Love Lines. Mwah. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.